Parang matagal na akong hindi naliligaw, di ba? Australia, hindi ako masyadong naliligaw, but naliligaw ako sa Nagoya. Yung Google Map ko yata yung may sinisip si Google Map. Today, I felt love, validated, prioritized. Ay, cute! In fairness naman. Hi guys! It's another day here in Nagoya, Japan! And for today's video guys, may bibisitahin tayo na outlet store kasi hindi tayo nakapag-outlet store sa Osaka. So ngayon, itry natin mag-outlet store dito sa Nagoya. Pupunta tayo sa Mitsui Outlet Store. And then after that, pupunta tayo sa may illumination light. Ano nga? Nabano? Nabano no Sato ba tawag doon? Nabana no Sato. Sabi ng mga friends ko maganda rin daw doon, may mga gardens. Tapos during the night merong illumination ng ilaw. And then kapag may time pa tayo later tonight, we will explore Nagoya Station. So i-check natin doon yung mga pwedeng mga ganap around Nagoya Station. But before anything else, kumain muna tayo kasi medyo nagugutom na ako. Para magkaroon tayo ng Energy FM. Nagoya ay Koko Ichibanya. Actually guys, meron namang free breakfast dito sa hostel namin. Merong free na curry plus rice. Parang sabaw ng curry plus rice. Sucks lang siya. Parang dati may mga natikman akong curry sa Japan. Sobrang sarap ng curry, na-addict nga ako. Pero yung free na curry sa hostel, sucks lang. So, konti lang yung kinain ko. Sabi ko parang kailangan ko ng totoong pagkain. So, let's go! May Japanese restaurant dito. Ano ba yung mga yan? Yung kanilang menu parang anime, no? Parang drawing sa mga anime movie. Guys, yung sa near sa hostel namin, meron palang Ferris wheel dito. Oh. Ferris wheel na nandyan sa may building. Nakakabit siya sa building. Daily Yamazaki. Daily Bakery. Parang sarap ng bakery, ng tinapay. Magtitinapay ba tayo? Or magkakanin tayo? Daily Kitchen. Alam mo, for breakfast, parang gusto ko na lang bumili ng tinapay. Tapos marami kasing drinks sa hostel ko. Merong mga chocolate, kape-kape. So doon na lang tayo kumuha ng kape. Bili na lang tayo ng tinapay. Parang sarap nito. Mochi. Ayan, may mga ganito rin pala sila. Fish ba yan? Fish and chicken. 638 yen. Bumili lang akong tinapay sa convenience store. Isang ham and cheese, isang medyo matamis, and ice cream kasi mainit. Tapos kuha lang ako ng mga drinks dito sa hostel kasi free naman ang drinks dito. Actually, kung may tumbler nga kayo, pwede kaya yun, no? Feeling ko pwede kasi unlimited naman to. Anong gusto niyo? Chocolate. Gusto ko ng chocolate. Coffee mocha. Ay, gusto ko ng kape muna. I want some coffee, special roast, coffee mocha, bitter caramel macchiato. Bakit bitter? Choice. Coffee mocha? Sige. Iniisip ko, kung meron kayong tumbler, pwede nyo ilagay dito. Tapos, para madadala nyo sa labas, no? Maganda pag tumbler para if malamig, hindi siya mawawala yung lamig. Or if mainit, mapipreserve nyo yung init. Pag ilalagay ko lang kasi ito sa parang bottle na parang mineral water, iinit siya agad kapag maarawan. So guys, iniinit ko muna yung ating tinapay para medyo masarap siya kainin. Ganyan lang yung buhay hostel sa pagta-travel. Lagi namang may mga common area ang hostel. So isa sa mga nagugustuhan ko kasi at least kung gusto kong mag-init-init ng pagkain, yan, may mga common area doon, may mga nakatambay nga sa area na yun. Pero I prefer to stay here para walang tao. Sorry. Hindi ko kayo na-update. Nakalimutan ko mag-vlog. Kasi busy ako. Kasi yung mga friends ko, nagpaplano kasi kami ng mga future trips namin. Yung mga friends ko personally, hindi mga content creator friends. Like yung friends ko talaga in person. Nagpaplano kasi kami ng mga trip. Tapos na-busy ako sa kakachat. Kasi nga nagpaplano kami. Nakalimutan ko. Paubos ko na palabi. Sorry. Pero masarap. Masarap yung bread. Yung itong ham and toast bread. Okay guys, pupunta na tayo sa Mitsui Outlet. Ang layo niya pala. So magbabas muna tayo ng mga 12 minutes. And then magti-train. After ng train, bus na naman. Oh my gosh, ang dami. Ang daming pagdadaanan. Tapos after ng bus, 15-minute walk. Siguro malayo siya sa
city center, pero since ginusto natin ito, ilaban na natin. So bus, train plus bus, and then walk. This is Nagoya. Anong area to? Parang ang ganda sa area na yan, no? Shopping street ba yan? Sapporo, Kankai. Wait lang, parang gusto ko munang tingnan. Ano bang meron dyan? Maganda rin yung location ng hostel namin kasi nandyan lang dito yung Nagoya Tower. Tapos nasa city center siya. Ay no, ang cute ng area na to. Ito ba yung pangalan? Hirokoji Gofokucho. Ayan oh, may mga pa-arko-arko pa sila. Para maganda yung vibe. Sumakay ako ng bus kasi sabi ni Google 157. Akala ko ito na, pero 156 umalis na yung bus. Baka maling nasakyan. Hindi ko kasi ma-confirm, pero tama naman yung bus stop. Check ko yung mapa. Tama naman eh. Ito tayo, yung parang may shadow. Hanggat nasa tamang direction tayo. So, hanggang dito sa may blue, dulo. Tapos mag-orange train yan. After orange, magbo-blue na naman. Di ba ang layo ng pupuntahan? Blue. May river pa dito. Ay! Nandito pala yung outlet sa may malapit sa river o sa may dagat, no? Pero tama naman yung nasakyan natin. So, from one bus, kailangan ko na mag-train. Train to Kintetsu Nagoya Station. Kintetsu. Ito kasing nandito is Meitetsu Nagoya Station. So, kailangan natin maglakad to Kintetsu. Ayun. So, from there, lalakarin natin pa sa ganun. Saan yung arrow? Tama ba yan dyan? Nagoya. Ay! Madami mga luxury brands dito. Loewe, Cartier, Dior, Louis Vuitton. Ay, ang ganda ng building na to. Anong building na yan? Ito oh, may magandang building dito. Ah, tama yata yung Meitetsu. Yun din pala yung sasakyan yata natin. Tama ba? Lost na si ako. Kailangan natin... Okay. 3 stops to Kowana Station. Alam mo yung Nagoya, konti lang yung train line niya. Pero yung Google Map ko yata yung may... sinisip si Google Map. Feeling ko yung Google Map ko hindi siya accurate dito sa Nagoya. Malagpas-lagpas ako lagi. Or maybe it's just me trying to ano yung ipasa, trying to pass the blame to other people because I don't want to take accountability to my actions. Letter A, to my actions. Letter A, with my actions. Or letter C, in my actions. So, diba, sinasabi ko sa inyo si Google Map, nandito ako kanina, tapos kanina nandito na ako sa may gitna, ngayon nandun na naman ako oh. Hindi naman ako naglakad lang ako from here to here. Nabago na naman yung location ko. Pag sure Google Maps, saan ba yung tamang sakayan dito? Titingnan nila. Meitetsu, feeling ko malito. Dapat Kintetsu no. In my ligaw, ano naman ako? In my ligaw era. Kala ko natapos na ako sa era na to. Parang matagal na akong hindi naliligaw, di ba? Australia, hindi ako masyadong naliligaw, but naliligaw ako sa Nagoya. For some reasons, Nagoya is not giving me the right way. Bumalik na nga lang tayo. Let's go back. Reset. Okay. Tanggalin natin yung mga nalalaman natin sa buhay. Reset. Ito, Meitetsu line. Kailangan kong mapunta sa Kintetsu line. Ba't hindi ka na lang kasi nila pinag-isa, no? Magkapangalan naman, Meitetsu, Kintetsu. Nag-iwa-hiwalay pa. Nahihirapan tuloy yung mga tao. Pero in fairness, ang ganda dito sa may Nagoya Station malapit, no? Oh. Parang ito yata yung mga... ano nila, Makati or BGC. Sige, trial and error ako. Alam mo yung location ko talaga sa Google, paiba-iba. Parang di ba ituturo niya ako dito, tapos pag nakarating na ako doon, maiiba na naman yung location ko. But ginusto mo to, di ba? This is your calling as a travel vlogger, so you cannot blame
any other else but yourself. Parang ang galing ko sa English na. Are you? Ito na yata. I saw some yellow signs. Ay, hindi eh. Meitetsu pa rin siya eh, no? Oh. Meitetsu. Kailangan ko makabasa ng Kintetsu. May mga officer doon, kaso nahihiya ako magtanong. Kukompose ko muna yung sarili ko. So, excuse me. Where did Kintetsu go? Where is Kintetsu? It's missing. Excuse me. Busy kasi sila. Lumalayo ako, B. Excuse me. Ay, lumilingon tuloy sila. Have you seen Kintetsu line? Because I've been roaming around this place for quite some time, but I only see Meitetsu. The Kintetsu line is in the brink of falling. And guys, if budget is not an issue, Marriott Hotel, dito lang yan sa may Meitetsu line sa may Nagoya Station. This is the JR line na, o, tingnan nyo. JR line. Puro Meitetsu. Meitetsu pa rin to eh, oh. Ayun na kaya ako magtatanong. Ate girl, nakapunta na tayo dito sa parang mga storage area. Malapit na kasi ako, tignan nyo, oh. Ayan na ako. Itong blue, di ba? Tapos kailangan ko makapunta dyan sa may yellow, oh. Hindi fina-follow ko si Google. Pag finalo ko si Google, ito ang aking kapaligiran. So yun guys, nagtanong na ako kasi hindi ko talaga alam, hindi ko talaga mahanap yung Kintetsu. So nagtatanong na ako dito. Tapos parang nag-offer siya na ituturo niya sa akin yung daan. Sobrang bait. Ayan. Ito, tuturo niya daw kung saan. Hala, sasamahan niya ako ng station. Ay, ito na. Oh, Kintetsu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ayan guys. Nakikita niyang nalulost ako. Tapos sabi niya, parang nag-Japanese siya. Siguro sabi niya, do you need help? Ito pala siya. Kintetsu. Kanina ko pa hinahanap guys. Kintetsu. Nagoya Station. So dito pala siya. Okay. Ha? Ang Boplox ko, hindi ko nakita yun. Dito lang pala yun. Okay, we go up. Ang babait ng mga Japanese, parang they will really go out of their way to help you. Imagine parang, di ba naka-uniform pa si ate, parang mayroon pa siyang trabaho. Pero nakita niyang nalulost ako, sabi niya na, excuse me, parang do you need help? Anong nangyayari sa buhay mo? Tapos sabi ko, Kintetsu line? Tapos sabi niya, okay, come on. Tinuro niya ako. Ganun yung mga Japanese guys. Yung parang hindi lang nila ituturo sa'yo, sasamahan ka talaga nila. Parang naiiyak ako sa ganong part kasi imagine yung parang kasi yung minsan may ex ako dati na may trabaho daw siya, like wala siyang time for me. Si ate may trabaho din naman pero ba't may time siya for me, diba? So naging priority na naman ako dito sa Japan. Sa Australia priority kanila dun kasi lagi kanilang kakausapin. Dito naman sa Japan bibigyan kanila ng oras. Anong date ngayon? Today is September 11. I have to put this in my journal. Today, I felt special. Today, I felt loved, validated, prioritized. Not ano yung kabaliktaran ng hindi pina-priority. Ang hirap mag-English. Guys, nandito na tayo sa Kintetsu line. Nakakayak talaga. Now I'm shining, now I'm hiding like I'm born to be. Konti na lang, mas nasa tono ka na Marvin. We're going up inside the moment. Nasa Kintetsu building na ako. Hindi ko na mahanap yung Kintetsu line B. Ito ba? Nagoya Station, Kintetsu, no? So akyat ba ako? We're going up, up, up inside the moment. Sige, let's go up. We gotta be golden. Tama kaya ito? Guys, nagtanong ako sa parang security guard. Sabi ko, dito ba yung sakay ng Isuzugawa na train? Tapos sabi niya, oo daw ito. Pero nang binasa ko, parang ang pangalan nito is Kanagawa.
Pero sumakay pa rin ako. Feeling ko mali talaga. Pero sabi ng security guard, feeling ko language barrier. Baka may narinig lang siyang gawa, Isusugawa o Kanagawa. Sabi niya yes. Anyway, wala na, nagsarado na yung pinto. So kung mali man tong mapuntahan natin, let's just pray. So yun guys, parang paprobinsya na tayo na may mga palayan na medyo malayo kasi yung biyahe, 1 hour yata. So yung mga bundok-bundok na dun, oh, kita nyo ba? Very local Japanese area. Ganda. Hindi ko na alam kung nasang lopalop na ako guys, pero tama naman yung mga nasasakyan ko, pero ang layo ng biyahe. Ayan. Para nasa probinsyang area na tayo. Tapos antayin pa natin yung bus. After 15 minutes pa yung next na bus to Nagashima. Tapos pag nakadating tayo sa Nagashima, maglalakad pa tayo ng 1-5 minutes. Diyos ko, parang mga 2 hours or more than 2 hours yung biyahe natin papunta dito. Pero laban, ginusto natin to. Medyo mahirap dito guys kasi wala na siya masyadong mga English na translation. Meron pala. Maliliit lang yun, no? Kawana Station. Pero chinek ko naman sa Google, sabi niya bus number 53. Tapos makikita niyo may 53 dito. Tapos ayun yung mga oras. 6:35, 7:05, 8, ganon. Ang next daw is dito pa hapon. Guys, bus na naman tayo. Ito na yung pang third nating sasakyan. 30 minutes na naman. Hindi pa tayo nakakarating sa destination. Yung energy ko wala na. Layo. Pero kunyari masaya pa rin tayo. Outlet store. Okay guys, we finally arrived dito sa Mitsui Outlet Park. Hindi na pala tayo maglalakad. Diyan lang mismo, oh. Dito lang mismo bumaba yung bus. Tapos may mga rides pala dito, oh. May mga doon sa likod may mga parang roller coasters. Parang makulimlim pa, mukhang uulan pa today. So tara, finally dito tayo sa outlet store. Okay guys, ito na yung outlet store. Saan tayo po? Ay, may coach agad dito, oh. Sige nga, check na natin kung mura yung coach nila. The coach bags. Pwede kayo mag-film dito. Okay, we can check. Yung mga coach bags nila, oh. Mas malaki siya. Kasi wala tayong nakikita. Ay, ito yung gusto kong bilhin dati, oh. Kano kaya ito? Wala kasing presyo. So guys, punta ako sa coach kaso bawal daw mag-video eh. Pero ganun din siya, para siyang sa Fukuoka. Yung binilang ko ng mga, di ba bilhin akong coach na bag na to? Nabili ko to sa Fukuoka pa. Ganun din dito sa kanila yung presyo, parang 50% off. Tas after 50%, di ba? For example, 100. Tas 50% off. So 50 na lang. Tas yung 50, ibabawasan mo pa ng 25% off. So 50% plus 25%, ganun. So roughly mga 70% off yung mababawas. Magaganda nga yung mga items nila, pero kakabili ko lang kasi ng bag ng ganito. Pero kung gusto nyo ring i-try dito sa may Mitsui outlet sa Nagoya, maganda rin yung coach nila. Mga mura din guys. Malaki din yung masisave nyo. Double standard clothing. Bruno. Shelter. Try nga natin pumasok guys sa New Balance. Let's go. 10,395. Mga New Balances. Ito mga 8,395 yan lang. Gusto ko nga ito eh. Parang gusto ko itong bilhin. Mga 3,200 pesos lang. Okay, nagsukot-sukot ako ng slides sa New Balance pero wala ako masyadong gusto. Medyo nahihirapan ako mag-vlog ngayon sa mga outlet store ng Japan. Dati kasi medyo pumapayag pa sila mag-video. Pero lately parang hindi na sila masyadong pumapayag. So natatakot ako mag-vlog, baka sawayin na naman ako. Pero sa mga, for example, Dotonbori, sa mga bilihan ng sapatos sa ABC Mart,
wala silang pakialam kahit mag-vlog ka. Pero dito sa outlet store, for some reason, nagiging strict sila lately. Kaya hindi ko kayo na isasama, guys. I'm so sorry. Marami ito mga brands dito. Hindi ko lang mga kilala. Mila Owen, Nano. Dapat nag 2nd Street na lang ako, no? Yung 2nd Street, yung mga ukay-ukay. Hindi ko pa na-check yung 2nd Street sa Nagoya City. Pero at least napuntahan lang natin itong Mitsui Outlet Store. Ah, ito pang lalaki. Ibang coach naman to. United Arrows, Wrangler. Ayan, no, may theme park sa katabi lang ng outlet store. So may mga roller coasters dyan. Medyo malawak din siya actually. Nag-check din ako. Pumapasok-pasok ako sa ibang stores. Tingin-tingin. Pero natatakot ako mag-vlog. Baka sawayin na naman ako. So hindi ko kayo masyadong isasama. Pero so far wala pa naman ako nakikitang bet ko. Pero medyo malawak din siya actually. You can spend maybe 2 hours, 3 hours here. Nakakaisang oras na yata ako dito. Palakad-lakad lang ako. Ito guys, sa Gap naman, 40% off. So 9,900, siguro mga 4,000, tapos magiging 2,000 plus na lang because of the 40% off. Same as sa mga pants nila dito. Ngayon, dito may sa 1,999. So magkano yan? 700 pesos na lang yung mga t-shirt dito sa Gap, no? So, even mga polos, oo nga, 1,990 lang, oh. So mga polo, 700 pesos na lang. Parang gusto kong bumili dito. Yes, nag-fit ako ng mga Gap t-shirts kasi 700 plus na lang to. Yung mga plain, itong black tsaka white, mga 500 plus pesos na lang. Diba sobrang mura na yun for a Gap shirt. Pero parang hindi ko kasi aesthetics. Hindi ko kasi aesthetics yung mga ganito. Nung college ako, medyo maganito ako. Pero ngayon parang bagay pa ba sa akin? Or hindi na siya bagay sa akin. Ayan, itong black parang bet ko to. Imagine 500 pesos lang for a Gap t-shirt. So, 500 lang din to. Ito yung mga Gap jackets guys. 8,990 less 40%. So, 5,300 na lang. Mga 2,000 pesos. 2,000 pesos each ang on the average mga Gap jackets nila. Not bad na, no? Kasi mahal ang Gap guys eh. Yes, nag-check lang ako ng mga Gap jackets kung bagay ba sa akin. Wala pa akong Gap na jacket. Ito yung small, or dapat ba medyo mas ano, mas malaki. Ito pa yung baka mga chinik. Parang bet ko to. It's giving parang mayaman vibe, no? Bagay ba sa akin guys? Ay, walang bulsa. Yun lang, walang bulsa yung jacket. Pero maganda. Parang ganda rin ito. Nakakayaman-yaman lang din yung ano, no? Parang pang mayaman yung itsura. Shoot! Kaso 2,000 each to. So, biling ko dalawa. 4,000 pesos yun. Deserve ko ba? Ay. Binili ko na yung 2 jacket tsaka 3 t-shirt para sulit yung matagal na biyahe. Kasi ang tagal na binahe. Tapos meron pa palang tax free. So may 40% off ka na. Plus may tax free ka pa na 10%. So parang 50% off na siya. So itong 2 Gap na jacket plus 3 Gap na t-shirt, 13,000 yen or 5,000 pesos. Imagine 5,000 pesos, 5 Gap. Kung sa Philippines mga isang jacket lang yan, no? Isang Gap jacket lang yan sa Philippines. Di ba mahal kasi yung Gap eh. Kaya nga di ako bumibili niyan eh. Dinadaan-daanan ko lang yan sa Philippines pero wala akong interest na bumili kasi ang mahal. But dito nakalima tayo. Ito yung pinaka first ko rin na Gap na purchase, to be honest. Nako-curious sila sa ginagawa ko sa live. Boss, ay, may Balenciaga pa dito. Balenciaga. But I think kota na ako. Happy na ako sa Gap purchase ko. At least meron na ako first t-shirt and first Gap jackets. So tara, punta na tayo sa ating next stop. Marami pa naman dito guys. Pwede nyo namang libot-libutin. But, ala, kumukulog. Punta tayo sa ating next stop. Baka gabihin na rin kasi tayo. Pero if gusto niyo pa mag-shopping dito, ayan, marami pa yan dyan. Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta,
Yan, mga very luxury items na dito. Burberry. May food court din pala dito. Gusto nyo kumain muna tayo? Kasi yung pagkain natin today parang hindi masyadong tinapay pa lang kinakain natin today, di ba? Tinapay plus kape. Gusto nyo kumain muna tayo or nagabihin na tayo? Ramen. Mga ramen eh. So yun guys, kumain muna tayo. So ito yung binili ko, 1,300 yen. Itlog lang pala siya. Ang mahal. Ang mahal. Itlog na may karne naman siguro. Plus sabaw. Siguro mahal kasi nasa parang tourist spot siya na sa outlet store. So 1,300 to. Kung sa mga ano lang to, Yoshinoya, Matsuya, Sukiya. Kano lang to? 600 yen or 500 yen. Parang dito times 2, times 3. Okay, in fairness masarap naman. Para siyang egg na may mga karni-karni. Sobrang malasa. Masarap naman. May karni rin yung free na sabaw. Nasa mga Singapore soup gano'n. Okay. Cheers tayo guys sa mahal na itlog. Cheers. Boobs. In fairness guys, it grows more on me. Tama ba yan? It grows on me. Basta habang tumatagal, sumasarap siya sa akin. Gusto ko sana Englishin pero hindi siya kinakaya. It grows on me or it grows more on me. Kasi sa totoo lang, marami pala siyang chicken. Itlog siya pero marami siyang mga chicken. Saka ang sarap na pagkakaluto. Wala bang libreng tubig dito? Wala yata. Akala ko to kanina parang hotdog or sausage. Yung pala, ano siya, maasim. Buto siya oh. Parang siyang prutas ba to or... So feeling ko dapat unahin natin siya parang appetizer. Kung sa atin meron tayong atsara, meron silang ganito. Parang plum. Pero maasim. Ba't ganun? Plum na maasim. I think appetizer talaga siya. Unahin natin siya. By the way guys, si Kaupan. Alala niyo pa ba si Kaupan? Yung nasa Thailand tayo, yung taga Air Asia. Yung cute-cute. Aya, introduce yourself. Say hi to the Yeah. สวัสดีครับ ชื่อข้าวปั้นนะครับ เป็นจากแอร์เอเชียครับ Oh, what did you say? Hello my name is ข้าวปั้น from Air Asia. Ah, okay. Thank you so much. Guys, binigyan ako ni Kuya ng Pepsi. I'm not gonna drink this. Hey, you join me again here. You join me. Cute. Nag-message siya sa akin, sabi niya na, I'm going to Japan this week. Di ba nung nasa Fukuoka ako, nag-message siya. Sabi niya na nasa Japan din daw siya, pero Tokyo. Ngayon, nandito ako sa Nagoya. Sabi niya, magja-Japan na naman daw siya this week. Are you following? Grabe yung coincidence. Lagi kami nagkakasabay ng Japan, pero magkaibang lugar. Sabi niya, oh, I'm going to Japan this week. Where in Japan? Sabi niya, Kyoto. What dates yan? September 13 to 15. So, September 13 to 15, babalik ako ng Osaka. Pero pwede na, magkalapit lang kami. Kaso kasi kasama ko yung ibang mga nakilala kong friends, sila Ari, sila Pablo. Nag-usap-usap kasi kami na kikita-kita kami sa Osaka for the Osaka Expo. Ito iba yung problema. As a type B, hindi pa ako nagbubook ng hotel. Kasi hindi pa ako nag-book ng hotel kasi nga magulo pa yung plano ko, di ko alam kung saan ba talaga ako mag-i-stay. Tapos ito rin sila Ari, di ba hindi rin sila agad-agad nagbubook ng hotel. Kagabi nag-message siya sa akin, sabi niya, Marvin, we check yung mga hotel prices sa Osaka, sobrang mahal. Di ako naman napacheck ako, sobrang mahal. Like as in
Tas yung mga hostel sold out. So sabi ko, shucks, paano to? As in yung mga hostel talaga sold out siya. Tas yung mga hotel ang lala, like 20,000 pesos per night, 30,000 pesos per night. Tas kaya nag-message sila, sobrang mahal, anong gagawin natin? Tas sabi ko, di ko rin alam. Nag-check talaga ako, like mga Airbnb, meron naman pero medyo malalayo. So nag-iisip pa kami kung mag-Osaka ba kami or sa Kyoto na lang kami mag-i-stay. Doon na lang kami magkikita-kita. And then, magta-travel na lang kami sa Osaka for the expo. Kasi, sobrang mahal talaga. First time ko na-experience na nasusold out ang hostel. Hostel, guys, di ba? Na-sold out. Sold out yung hostel. Tapos, chinek ko sa Google aning reason. Various reasons. First is Osaka Expo. Malapit na kasi matapos ang Osaka Expo, hanggang October na lang to. So parang nasa full swing na siya. Kumbaga last few weeks ng Osaka Expo, kaya maraming bisita. Also meron palang festival ngayong weekend, parang float. Nakalimutan ko yung name ng festival, basta floating festival. Kaya parang nagsabay-sabay yung Osaka Expo plus festival sa may Osaka. So parang nagkukulang ang hotel ngayon. Kaya nag-uusap-usap kami kagabi, anong gagawin natin? So, di ko alam, baka sa Kyoto na lang kami magstay. Pag mag-Kyoto kami, baka makita ko si Kaupan. Pero medyo ano rin yung schedule ko, busy. So, let's see how it goes. So, yun. Isa na sa mga disadvantages ng pagiging type B or yung traveling style nila, ARI, ng mga Chinese. Di ba yung traveling style nila, magbubook lang sila like few days before. What if hindi nyo na-anticipate na may mga festivals pala? Sobrang mahal na ng mga hotel. So, yun yung disadvantage ng pagiging type B. But, since type B talaga ako, at itong Japan trip na to, magulo talaga yung, hindi ko alam kung saan ako mag-stay. Go with the flow lang ako. Kaya, bahala na. Update ko kayo guys kung saan kami mag-stay. Guys, punta na tayo sa ating next stop, Nabana Nosato. Yan, Nabana Nosato. So, 19 minutes lang siya. Magkatabi lang tong Nabana Nosato tsaka Mitsui Outlet Park. So, I think pwede nyo siyang pagsabayin in one day. So, magbabas lang ulit tayo. So, may bus stop doon. Bus lang ulit tayo, 19 minutes. Kaso, umaambon, B. Yun kaya yung bus 661, guys. Diyan kasi marami. Ayun, 661. Tingnan nyo na lang dyan sa gilid. Ayan, oh. Ay, sa baba. May 661 dyan. Tara, dito tayo sumakay. Okay, guys. 15-minute ride to Nabana Nosato. Medyo maambon, tingnan nyo. Guys, yung bus ride pa na Nabana-Nosato ganito, para kang nasa probinsya talaga na. Bumaba na tayo dito sa Nabana-Nosato, yung sa bus stop. Ako lang yung bumaba, akala ko nga maraming bababa dito. Parang garden pala yung dadaanan natin. So yun guys, epic fail. Itong Nabana-Nosato pala, sabi kasi ng friend ko, all year round daw merong light show. Di ba may nakikita tayong light show dito sa Nagoya? Hindi, wala daw silang light show ngayon. Pero may garden naman daw kung gusto ko. 1,700 yen. Tapos makakapunta na tayo sa garden. Kaso gusto ko kasi yung light show. So sabi ko hindi na lang ako tutuloy. Kasi October 17 pa daw ang start. September pa lang kasi ngayon. Pero kung magpupunta kayo ng October, autumn, maanuhan nyo na siya guys. October 17 daw yung start ng light illumination kasi pang winter daw yun. Pero sabi ng friend ko, all year round daw. Baka siguro ano siya, autumn, winter, tsaka spring. Pero ngayon summer wala siya. Unfortunately, yun pa naman yung gusto kong puntahan. Or pasok na lang tayo, total nandito na tayo, no? Sige, pasok na lang tayo, total nandito na tayo. Sayang naman yung binahin natin. Para ma-check na lang natin yung garden. Magbayad na lang tayo ng 1,700. So yan, in fairness naman, meron sila mga pag-garden dito si Mayor. Oh. So, maganda naman yung kanyang garden. Pero sayang yung... Ay! Tari, pagkadating ko, inopen nila. Grand entrance yan. Thank you. Marvin Samaka from the Philippines. Entering Danagan. Ano nga ba ito pangalan? Nakalimutan yung pangalan. Nabana-Nosato. Ayan guys. Let's go. Dami yung grr. Ang gek. Oh, diba? Inopen nila lahat ng mga mist. Sige, tignan muna natin yung garden.
Kaso bakit wala naman mga plants? So, ang entrance is 1,700. Pero, yung 1,000 pesos, ay, 1,000 yen, consumable daw siya sa mga restaurants. Tapos, magka-close na daw ang restaurant in 1 hour. So, kailangan, busog pa nga ako. Kailangan ba kumain agad tayo? Lakad-lakad lang tayo ng konti muna. Meron sila mga pizza dito. 1,600 yung ganyan. So, may 1,000 ako. Yung sobra na lang yung babayaran natin. Okay. Wala, may mga restaurants dito guys, pero kakakain ko lang. Hindi ako nagugutom. May mga ribs sila, so parang mga 3,822, pero 1,000 lang yung voucher natin. So parang babayaran mo pa yung ano dyan, yung sobra. Ano ba yan? Hindi ako nagugutom. Dapat pala dito na lang tayo kumain. Hindi ko alam na may ano. May dalawa kayong natutunan sa akin. Una, merong consumable na 1,000 yen. So kung gusto niyo kumain, antayin niyo lang na makakain kayo dito. Pangalawa, October 17 siya nag-open. So, winter illumination siya. Kapag summer, wala. Pero feeling ko, autumn, winter, and spring meron. Akala ko ano siya. Sabi ng friend ko kasi all year round daw yung illumination dito. And guys, actually may mga photo spots sila dito. O, ganito. Akala ko lang illumination lang yung meron dito. Meron din pala sila mga ponds, ganyan. Ayan, hindi yung Miracle ha. Baka iniisip nyo na mga Ponds Miracle facial wash. Ponds ba na parang fish pond, ganun. Ayan. Ayan, ganda. Parang sa Gyeongju. Alam yung Gyeongju sa Korea, di ba? Meron dong temple na merong reflection yung mga trees, ganun. Ayan. Ay, cute! In fairness naman. Ayan guys, para siyang isang village na maraming mga restaurants, ganun, garden. Kaso, naghanap ko ng parang dessert place sana. Kasi kakakain lang natin eh. Ayan o. Mabigat din yan eh. Parang ako lang yung turista today. May isa lang akong nakasalubong kanina. Wala yata masyadong namamasyal dito pag summer. Pero parang ang ganda niyang garden. Lalo pag malamig. Swerte nyo na naman pag nagpunta kayo ng malamig dito. Kayo na naman yung nanalo. Ayan guys, nakakahiya namang pumasok. Parang may mga kumakain naman dun. Pero ayun lang, sila ang dalawa lang. Mas nahihiya akong gamitin yung voucher ko kasi gusto ko sana drinks lang. Pwede ba yun? Kasi may mga set sila dyan na pagkain. Mga 2,000 ganun. Kaso gusto ko lang talaga na maiinom. I mean, nangihinaya ako sa 1,000 yen. Kasi 380 pesos din to. But at the same time, hindi talaga ako nagugutom. Gusto ko nang maiinom or dessert. Yun yung wala naman sila dito. Ang isang tip ko pa sa inyo guys, punta kayo dito before maggabi. Sinadya ko talaga na gabi siya puntahan because of the light illumination. Yun kasi talaga yung main purpose ko, yung illumination. So gabi kasi nangyayari yun. Pero looking at it, ang dami niya mga flowers, gardens. So I think punta ka dito ng before sunset para makita mo pa yung mga flowers, mga garden. Tapos sakto magpagabi na kayo dito, di ba may ganitong voucher. Kain na kayo dito, tapos sakto nyo kumain, mag light illumination kayo. Parang ayun, feeling ko mas magandang schedule yon yung before gabi nandito na kayo. Para makita nyo both umaga at gabi. Pero sa gabi, ang atake niya is ganito oh, yung parang may mga reflection yung puno dyan sa mga ponds. No? Para siyang relaxing garden. Yan guys, dito sa loob meron ding supermarket. Tapos pwede kong gamitin yung 1,000 ko. Yan, bumili ako ng mga water, mga drinks, 900 lahat. Wala nang change, may 100 yen pa, mga 38 pesos pa yun. Pero okay na rin. Ito na lang. Kesa mag-restaurant pa ako, di talaga ako nagugutom. So ito na lang. Drinks na lang tayo. Tapos tatambay-tambay lang ako dito. Magbumuni-muni. Tapos yung next kasi na bus, sinek ko na, papuntang Nagoya. Meron ng direct bus papuntang Nagoya City. Is in 30 minutes pa. Medyo matagal pa. So uupo-upo lang ako dito. Tapos siguro mga mamaya, sasakay na rin ako ng bus pa uwi. Guys, gusto ko ipakita yung mga binili ko. Kasi ang sarap nito. Tinikman ko na actually. Para siyang Yakult na mango. Mango Yakult. Ito ano lang naman to. Parang water. And then, ito ano ba to?
Chocolate yata ito. Yan. Chocolate lang. Pero ito, ang sarap nito as in. Cheers guys. Yan lang, chill lang dito. Coffee pala ito, B. Good luck sa tiyan natin. May CR naman sa harap. Ayan, may toilet dyan, no? May magpakita kayo. Basta toilet yan. Ayun guys, ganyan yung Nabana no Sato during light illumination from October. So, kayo na lang, tag nyo na lang ako. Tag nyo na lang ako pagpunta nyo dito. Ayun guys, we're back here sa Nagoya Station. Meron palang bus na diretso. Ba't kaya kaninang umaga, no, yung nirecommend ni Google parang putol-putol na bus sa train? Siguro kasi pag nakaalis na yung isang bus, tapos yung next bus after 1 hour pa, si Google ang nire-recommend niya ibang ruta, no? Pero baka merong diretsong bus na pupuntang Mitsui outlet. At yan, dito na ulit tayo kanina. Naligaw tayo dito sa may area na to, di ba? Marriott, yan, Nagoya Station, the busy area. Oh my gosh, ito yung Starbucks na naalala ko na to. Nag-Starbucks kami dati ng friend ko, dati si Leo dyan. Nag-Starbucks kami ng friend ko si Leo, and then dyan ko una natikman ang pistachio coffee, ganon. Masarap. Kasi limited edition lang yata yun, during winter lang yata yun. So ito yung Meitetsu. Meitetsu yung kinaliligawan natin kanina, di ba? Ang tagal natin naligaw dyan. Tapos yan, ito na sa during the night. Ito yung pinaka city center ng Nagoya. Tara, lakad-lakad pa tayo. Explore natin ang Nagoya Station para hindi na tayo maligaw next time. Charing. Yung nakasulad dyan is Mode Hallison. Parang yung naalala ko sa area na to. Nagpunta kami dito, di ba, ng friend ko. Madaming tao sa area na to nung winter. Pag summer, parang mas konti yung tao pag summer ba? Parang sa memory ko, di ko kasi alam kasi sobrang sama ng pakiramdam ko doon talaga. Like, as in, nilaban ko lang yung Japan na yun kasi nabili na namin yung ticket. Tapos first time ko magja-Japan. Kahit ang sama ng pakiramdam ko, nilaban ko pa rin. Pero parang lutang moments ko rin kasi yun, hindi ko na maalala. Pero naalala ko, naglalakad kami dito, maraming tao yun. Ngayon, saks lang. Tapos isa pa sa mga naalala ko, mahirap hanapin yung meet up point ng tour dito sa Nagoya. Kasi dati, nung friend ko, hindi kami umabot. Nag-clock tour kami dati. Nung Shirakawa Go, hindi kami umabot. Naiwanan kami ng tour kasi hindi namin mahanap yung pick up point. Naalala ko ba dati? Kasi nag-hotel kami malapit lang din dito. Walking distance lang sa Nagoya Station. So, nung tour namin, parang 30 minutes before the tour, tsaka lang kami lumabas ng bahay kasi sa amin maglalakad lang naman tayo papunta sa meet up point kahit 30 minutes before kasi malapit lang naman. Hala, after 30 minutes hindi pa rin namin nahahanap yung meet up point kasi nakakalito dyan sa Nagoya Station eh. I recommend guys, kung for example may time naman kayo like yung night before your tour tapos nandito naman kayo sa Nagoya Station, try nyo nang hanapin yung meet up point nitong clock tour kasi hindi ko alam kung kami lang, pero nakausap ko rin yung ka-hostel ko ngayon. Sabi niya muntik na rin daw siyang hindi makaabot sa tour niya. Kasi yung sa Google Map, for some reason parang hindi siya nagsasabi ng tama. Oh, sinisi si Google Map. Basta try niyo na lang hanapin pag may time kayo. Basta I think nandyan siya sa area na yan. May makikita kayong big camera. Yan, big camera yata yan. Ayun o, big camera yan. Ito nakasulat. Big camera. Basta nandiyan yan sa area na yan. Kasi ang nangyari sa amin, si Google Map dati, pinapunta niya kami dito. So naglakad kami doon. Imbis na magpunta kami sa area na yan. So yun guys. So pag nakita nyo tong malaking building na may big camera, parang minsan may Lawson sa gilid. Dito may Lawson doon. Andun yung meet up point. Minsan naman dito, bago tumawid, parang itong parang police station. Minsan dito yung meet up point sa may police station. Basahin nyo na lang yung pag nag-book kayo sa clock. Tignan nyo na lang kung saan yung meet up point. Tapos like a night before, habang naglalakad-lakad lang kayo dito, check nyo na lang para hindi kayo malate sa tour, no?
Ayun guys, pumasok lang ako sa Nagoya Station. Merong Shinkansen din dito. Kung gusto niyo pumunta sa Tokyo, Osaka, Fukuoka, ano nga ba? Kyoto, ganon. Yan, may Shinkansen tracks lang dyan. Maano din tong Nagoya Station, malaki. So medyo nakakalito ito. Parang sa may Fukuoka, di ba, meron ding ano nga bang pangalan sa malaki nilang train station, nakakalito din yun. Ito, nahatching ako para ayaw lumabas. Guys, uwi muna ako sa hostel kasi nabibigatan na ako dito. Pag nag-train, mga 20 minutes. Pag nag-walk, 35 minutes. Mag-walk na lang ako kasi 13k steps pa lang ako. Hindi pa ako nakaka 20k. At medyo ang tagal kong hindi nag 20k simula Creatorverse, no? Simula nung Creatorverse, parang Australia pa yung last kong 20k steps. So I need to go back. I need to go back to on track. Lumalaki na naman yung tiyan ko. So lalakarin ko lang guys ha. Matsuya! Naalala ko sila Ari, si Pablo, tsaka si 6ix9ine, no? Sayang, busog kasi ako eh. Pero dyan kami nag-breakfast nung yung mga nakilala kong friends. Na baka makita ulit natin actually. Kasi gusto ni Ari na sumama. Actually, dapat nga gusto kong humiwalay na kasi nahihiya ako ng slide. Pero sabi ni Ari, gusto niya na sumama ako sa Osaka Expo. So baka i-meet ko ulit sila. Mukhang cool naman sila. Actually, ako talaga personally, mas gusto ko mag-isa. Pero with them, naging komportable ako sa kanila eh. Kasi walang drama, walang arte. Tsaka alam mo, mga totoo talaga sila. Alam mo yun? Mga totoong tao, mababait. Kaya naging komportable ako sa kanila. Kaya baka sumama ulit ako. Let's see. Oh my god, may ganito pala dito sa Nagoya. Ano to? Nagoya Lake? Ang ganda oh. Selfie tayo. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, masarap maglakad-lakad eh. Kung nag-train tayo, hindi natin makikita yung mga magagandang tanawin. Tapos may mga restaurant sa gilid. Ang sarap mag-chill dyan. Open house. Malapit na mag-autumn guys. Malapit na mag-October, November, September na ngayon. Sa mga pupunta dito, malamig na. Ngayon medyo mainit pa rin. Pero sa time nyo, for sure malamig na. Mas may enjoy nyo maglakad dito sa Nagoya. Chill city din siya oh. Hindi siya super gulo. Kaya kung mas malamig to, naku, mas may enjoy ko pa to lalo. Kung malamig to, sobrang sarap maglakad. Nakukitan talaga ako pag nakakita ko ng mga ganito, yung mga small streets ng Japan. Ganyan lang yung vibe ng Nagoya, huh? Ay, nadaanan natin yung may arc ko oh. Yung kaninang umaga na sabi ko parang magandang area. Ayan, sakto siya pala yung dadaanan natin pauwi. Or mga bars yata itong mga to. Alam ko lang yung samgyupan dito sa ilalim lang ng hostel. Ito yung hostel namin guys. Anshin Premium Hostel. So, I realized meron pa pala akong mga labahan kasi dapat kagabi ako maglalaba. Kaso tinamad ako. So ngayon wala na akong choice kasi ang dami ko na talagang labahan. No choice, kailangan ko na maglaba. Ang choice ay para lang sa mga mayayaman. Tayong mga katamtaman lang, wala tayong labandera. Maglalaba na ako guys. So I think i-end ko na yung vlog. Ito na naman yung hostel ko. Actually dito sa area nung naglalakad ako, maraming mga lalaking kumakausap sa'yo. Hindi ko sila maintindihan eh. Hindi ko alam kung parang medyo red light district yung area na to. Meron din mga babaeng kumakausap. So baka red light district siya. But ayun naman yung aking itsura ng aking hostel. Anshin Premier Capsule Hotel, Cafe and Spa. Ayan. So I think that's it for today guys. Maraming salamat sa pagsama sa pamimili natin sa Mitsui Premium Outlet, sa pagpunta sa nalutang na ako. Nalimutan ko na yung pangalan ng pinuntahan natin. Doon sa may light show, and then sa may
Nagoya Station, sa pag-explore ng Nagoya. Tomorrow, we will be having a tour. So, kailangan ko rin gumising na maaga. Kaya bibilisan ko na ang paglalaba para makatulog na rin ako na maaga. Maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!